Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Maya at Marco ay hindi payapa, mabigat, at tila may dalang amoy ng isang nabubulok na relasyon. Sa loob ng 7 taon, naniwala si Maya na sapat na ang pagiging tapat at mapagmahal para manatiling buo ang kanilang sumpaan. Pero mali pala siya. Ang katapatan pala para sa ibang tao ay isang opsyon lamang na pwedeng talikuran kapag wala ng bago. Nakatayo si Maya sa gitna ng kanilang malawak na sala. Ang sikat ng hapon ay tumatagos sa manipis na kortina na nagbibigay ng anino sa sahig na gawa sa mahogany. Hawak niya ang isang baso ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nightstand ni Marco. Sa kabilang kwarto na nakabukas ang pinto, wala doon ang wedding ring nito. 3 linggo na ang nakalilipas mula nang sabihin ni Marco na nawala ito habang naglalaro siya ng basketball. I must have dropped it, Maya. Baka nalaglag sa locker room o habang naguhugas ako ng kamay. Hindi ko na matandaan sa dami ng inaasikaso ko sa construction site. Iyon ang paulit-ulit na linya ni Marco. Tuwing sasabihin niya yon, direkta siyang tumitingin sa mga mata ni Maya ng may ganoong klaseng sensaridad. Ang klase ng acting na mapapaniwala ang kahit na sino. Pero si Maya, mas kabisado niya ang bawat galaw ni Marco kaysa sa sarili nito. Alam niya ang bawat kislap ng mata nito kapag nagsisinungaling. At higit sa lahat, alam niya ang amoy ng pagtataksil. 2 araw na ang nakalipas. Pumunta si Maya sa birthday party ng nanay ni Cindy. Si Cindy ang kanyang ride or die, ang kaisa-isang kaibigan na itinuring niyang kapatid simula pa noong high school. Sila ang magkasama sa lahat ng pangarap at hirap. Habang abala ang lahat sa garden, pumasok si Maya sa loob ng bahay ni Cindy para gumamit ng banyo. Sa paglabas niya, may isang bagay na kuminang sa itaas ng TV console ni Cindy sa tabi ng isang eleganteng picture frame kung saan nakangiti ang kanyang kaibigan. Isang wedding ring ng lalaki. Simple, klasiko, pero may isang napaka-espesipikong gasgas sa gilid. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Maya. Nanginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niya pinupulot ang singsing. Hindi na niya kailangan ng magnifying glass. Sa loob ng band ng singsing, malinaw na nakaukit ang M and M. 10, 12, 18 ang petsa ng kanilang kasal. At ang gasgas, iyon ang gasgas na nakuha ng singsing. Nang aksidente itong mahulog ni Maya sa semento noong unang anibersaryo nila. Paano mo nagawa to, Cindy? Bulong ni Maya sa hangin. Ang sakit ay tila laso na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Sa halip na sumigaw, sa halip na basagin ang picture frame o kumprontahin si Cindy sa harap ng maraming tao, may ibang ginawa si Maya. Isinilid niya ang singsing sa kanyang bulsa. Lumabas siya sa party na may ngiting hanggang mata. Pero ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng mamatay. Balik sa kasalukuyan. Narinig ni Maya ang pagpasok ng sasakyan sa garahe. Si Marco na yon. Ang lalaking dati ay itinuturing niyang kanlungan. Ngayon ay ang kanyang pinakamalaking kaaway. Pumasok si Marco na tila pagod na pagod. Maluwag ang kanyang korbata at ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. Nilapitan niya si Maya para halikan nito sa noo. Isang routine na dati ay nagpapakilig kay Maya. Pero ngayon ay parang isang insulto. Ang aga mo yata ngayon, malamig na sabi ni Maya. Yeah, tinapos ko lang yung meeting sa mga contractors. Exhausting day. Sagot ni Marco sabay pagsak ng bag sa sofa. Anong ulam? Gutom na ako. Lasagna. Niluto ko dahil alam kong paborito rin ito ni Cindy. Bala ko sana siyang imbitahan mamaya para mag-dinner dito, sabi ni Maya habang tinititigan ang bawat reaksyon ni Marco. Saglit na napatigil si Marco. Isang napakaitling sandali na kung hindi ka nakatitig ng maigi ay hindi mo mapapansin. Si Cindy, bakit? Hindi pa kakagaling mo lang sa kanila ng isang araw? Hindi. Miss ko lang ang best friend ko at saka gusto ko siyang tanungin.
Baka kasi may mai-re-recommenda siyang jeweler. Since nawala mo ang singsing mo, baka kailangan mo na ring magpagawa ng bago? Nakakahiya naman sa mga kliyente mo na makita kang walang suot na ring. Baka isipin nila may problema tayo. Pumuntong hininga si Marco at kumuha ng tubig sa kusina. Ay, Maya, it's just a ring. Hindi naman yun ang basehan ng pagmamahal ko sa'yo. It was an accident. Bakit kailangan mo pang idamay si Cindy? It's nonsense. Nonsense. Ang salitang iyon ay parang sampal kay Maya. Nonsense ba ang pagpapahalaga sa simbolo ng kasal natin, Marco? O nonsense dahil ang totoo? Hindi naman talaga nawala ang singsing, kundi naiwan sa isang lugar na hindi mo pwedeng aminin? Humarap si Marco. Ang kanyang mukha ay biglang ng dilim. Ano na naman ba to? Are you accusing me of something? Ito na naman tayo sa paggawa mo ng issue. Nagtatrabaho ako na maigi para sa pamilyang ito. Tapos uuwi ako sa ganito? Tumawa si Maya. Alam mo, nanaginip ako kagabi. Sa panaginip ko, ang singsing mo ay hindi nawala sa locker room. Nandoon daw sa itaas ng TV ng isang babaeng tinuring kong kapatid. Naging bingi ang katahimikan sa loob ng kusina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng refrigerator. Ang pagkakahawak ni Marco sa baso ay tila hihigpit palalo hanggang sa mabasag ito. Nababaliw ka na, Maya. Hindi pa ako kailanman nakatapak sa bahay ni Cindy nang wala ka. Paano mapupunta ang singsing ko doon? That's impossible. Masyado mo nang pinapagaan ang imahinasyon mo. Hinalikan ni Maya ang pisngi ni Marco. Isang halik na kasing lamig ng yelo. Don't worry, love. Hanapin natin yon. O baka naman kusa rin bumalik sa iyong singsing kapag handa ka na. Pagtalikod ni Maya, ang kanyang mukha ay agad nagbago. Ang maskara ng isang masunuring asawa ay nahulog at lumabas ang isang babaeng handang sunugin ng lahat. Di naman niya ang singsing sa loob ng kanyang bulsa. Ito pa lang ang simula. Hindi muna siya hihingi ng annulment. Hindi muna siya iiyak sa harap nila. Lalaruin niya ang larong sinimulan nila. Hahayaan niyang isipin nila na mas matalino sila hanggang sa dumating ang oras na wala na silang matatakbuhan. Magpakasaya muna kayo sa sekreto niyo, Marco. Nasapin mo ang kilabot, Cindy. Bulong ni Maya sa kanyang isip habang umaakyat sa hagdan. Dahil kapag natapos na ako, pagsisisihan niyo na nakilala niyo pa ako. Pagpasok sa kwarto, binuksan ni Maya ang kanyang laptop. Hindi abogado ang hinanap niya. Nagsimula siyang mag-order ng mga high-definition hidden cameras at GPS trackers. Marco, na-confirm ko na kay Cindy. Pupunta siya rito mamayang gabi para sa dinner. Sabi ni Maya habang inilalapag ang plato sa harap ng asawa. Muntik na mabulunan si Marco. Akala ko ba nagbibiro ka lang kagabi? I have a late meeting, Maya. Baka hindi ako makaabot. Meeting? O iiwas ka dahil natatakot kang baka totoo ang panaginip ko tungkol sa singsing? Don't be silly, love. It's just Cindy. Best friend ko siya. At saka sabi niya may mahalaga rin daw siyang sasabihin sa atin. Napilitang tumango si Marco. Fine, I'll try to get home early. Pagkaalis ni Marco, kumilos agad si Maya. Hindi siya nagsayang ng oras. Inilabas niya ang mga maliliit na gamit na dumating via express delivery kanina. Mga spy cameras na kasing laki lang ng botones at isang magnetic GPS tracker. Pumunta siya sa garahe kung saan naiwan ang kotse ni Cindy noong nakaraang linggo. Hindi sa sasakyan ni Marco siya na magsisimula. Sa ilalim ng driver's seat, maingat niyang idikit ang tracker. Sa loob naman ng bahay, naglagay siya ng kamera sa sala. Nakatago sa loob ng isang artificial plant at isa pa sa master's bedroom. Nakatago sa gilid ng aircon vent. Let the show begin. Pulong niya sa sarili. Alas 7 ng gabi na dumating si Cindy. Suot nito ang isang hapit na pulang damit. Mukhang hindi pupunta sa isang simpleng dinner, kundi sa isang party. Ang bawat kilos si Cindy ay puno ng kumpiyansa. Ang uri ng kumpiyansa ng isang babaeng alam niyang may inaagaw siya. Maya, I missed you! Bati ni Cindy sabay yakap ng mahigpit. Maya felt a wave of nausea. Ang amoy ng isang pabango ni Cindy
It was the same scent she noticed on Marco's coat last week. The audacity. I missed you too, Cindy. Ang ganda mo yata ngayon. May date ka ba after this? Tanong ni Maya habang iginagaya ang kaibigan sa dining area. Wala naman. I just felt like dressing up. Alam mo naman, single life is tough. Kailangan laging ready. Tawa ni Cindy. Dumating si Marco, makalipas ang 10 minuto. Ang tensyon sa hangin ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Naupo sila sa hapagkainan at nagsimula ang laro. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Cindy na gagamit ng banyo. Ngunit, sa halip na sa banyo dumiretso, nakita ni Maya sa kanyang phone na konektado sa mga hidden cameras na dumiretso si Cindy sa laundry area kung saan naroon si Marco para kumuha ng alak. Mabilis na tiningnan ni Maya ang live feed. Nasaan na yung singsing? Sabi ni Maya nakita niya. Wala na doon sa taas ng TV ko, Marco. Pulong na pasigaw ni Cindy habang hinahawakan ang braso ni Marco. Hindi ko alam. Sabi ko sa'yo itago mo na maigi. Baka kinuha ni Maya. Sagot ni Marco na bakas ang takot sa mukha. Kapag nalaman niya, tapos tayo. Sabi ko sa'yo, itigil na natin to eh. Huwag ka magpanik. Di niya alam. Naginala lang yun pero wala siyang ebidensya. I'll handle her. Pinanood ni Maya ang screen ng kanyang phone habang tumutulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Kahit alam na niya, masakit pa ring marinig mula sa sarili nilang mga bibig. Pero agad niyang pinunasan ng luha. I'll handle her? No, Marco. I will handle both of you. Pulong ni Maya. Pumalik ang dalawa sa sala na tila walang nangyari. Pero bago umalis si Cindy, may iniabot si Maya sa kanya. Isang maliit na paper bag. Ano to? Tanong ni Cindy. A gift. Para sa lahat ng tulong mo sa amin ni Marco. Buksan mo na lang pag-uwi mo. Sabi ni Maya. Nang makauwi si Cindy at buksan ang bag, halos himatayin siya sa takot. Sa loob ng bag ay walang laman, kundi ang isang piraso ng papel na may nakasulat na, Found it. Keep your friends close and your enemies closer. M. Kasama ng papel ang isang letrato ng singsing na may gasgas na nakapatong sa palad ni Maya. Ang gabing iyon ay naging isang mahabang bangungot para kina Marco at Cindy. Habang mahimbing ang tulog ni Maya o hindi bababa sa napapanggap na tulog, si Marco ay hindi mapakali sa tabi niya. Naririnig ni Maya ang bawat buntong hininga ng asawa at ang panginginig ng mga kamay nito habang palihim na naglalagay ng mensahe sa cellphone. Samantala sa kabilang panig ng lungsod, hindi rin magkamayaw si Cindy. Ang sulat na iniwan ni Maya ay parang isang hatol ng kamatayan na nakasabit sa kanyang leeg. Kinabukasan, maagang umalis si Marco. Ang paalam niya ay may bibisitahing construction site sa labas ng probinsya. Ngunit sa screen ng phone ni Maya, nakikita niya ang pulang tuldok ng GPS tracker na gumagalaw patungo sa isang pamilyar na direksyon, sa isang tagong hotel sa boundary ng Tagaytay. Pinuksan ni Maya ang kanyang laptop at tiningnan ang live audio feed mula sa tracker na may built-in mic. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan at ang pamilyar na boses ni Cindy na puno ng histerya. Marco, hindi ko na kaya. Alam na niya. Yung sulat, yung picture ng singsing. She's playing with us. Sigaw ni Cindy. Shut up, Cindy. Hinaan mo ang boses mo. Pulyaw ni Marco. Wala siyang direktang sinabi. Ang M sa sulat ay pwedeng ako. Pwedeng siya. Pwedeng kahit sino. Baka tinatakot ka lang niya para umamin tayo. Tinatakot, Marco? Nandoon sa kanyang singsing. Ang tanga-tanga mo kasi. Bakit mo iniwan sa bahay ko? Sabi ko sa'yo, delikado. Kasalanan ko pa ngayon. Ikaw ang pumilit na hubarin ko yan dahil nasusugatan leeg mo tuwing magkayakap tayo. Ngayon, isisisi mo sa akin? Naririnig ni Maya ang boses ni Marco na puno ng gigil. Ramdam niya ang galit ng dalawa sa isa't isa. Isang galit na bunga ng takot at pagkamakasarili. Ito ang gusto ni Maya. Gusto niyang bago pa man niya, tukuyin at wasakin ng dalawa. Wasak na muna ang tiwala nila sa isa't isa. Imbes na sumugod sa hotel, nag-ayos si Maya. Nagsuot siya ng isang eleganteng puting dress, nag-makeup,
at nagmukhang isang babaeng walang kahit anong problema sa mundo. Sumakay siya sa kanyang sariling sasakyan at dinala ang kanyang sarili sa parehong hotel. Hindi siya pumasok sa kwarto. Naupo lang siya sa lobby cafe sa pwestong kitang-kita ang elevator. Pagkalipas ng 2 oras, bumukas ang elevator at lumabas ang dalawa. Si Cindy ay nakasuot ng malalaking sunglasses habang si Marco ay nakayuko at mabilis ang lakad. Eksaktong pagtapat nila sa lobby, tumayo si Maya. Marco? Cindy? What a coincidence! Basiglang bati ni Maya. Parang nakakita ng multo ang dalawa. Napako sila sa kinatatayuan nila. Ang mukha ni Marco ay nawala ng kulay, habang si Cindy ay muntik ng matumba sa kanyang high heels. Maya? Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Marco. May meeting din ako rito sa tabi. I just decided to grab a coffee. Kayo? Akala ko ba nasa construction site ka sa Batangas, Marco? At ikaw, Cindy, sabi mo may sakit ka kaya hindi ka makakapasok sa butik mo. Nagkatinginan ng dalawa. Ang mga mata nila ay nagsusumamo sa isa't isa na hubanap ng lusot. Ano kasi, Maya? Tumawag si Sydney. Si Cindy. Inatake siya ng anxiety. Malapit lang ako rito. Kaya sinundo ko muna para dalhin sa doktor. Ayaw niya lang sabihin sa'yo kasi ayaw niya mag-alala ka. Mabilis na imbento ni Marco. Lumapit si Maya kay Cindy at hinawakan ng kamay nito ng mahigpit. Masyadong mahigpit. Ganoon ba, BFF? Anxiety? Buti na lang nandiyan ang asawa ko para alagaan ka, no? Kasi kung wala si Marco, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Oo, Maya. Salamat sa asawa mo. Pilit na sagot ni Cindy. Let's go home, Marco. I think Cindy needs rest. At ikaw, honey, kailangan mo rin mag-rest. Mukhang pagod na pagod ka sa pag-aalaga sa best friend ko. Sabi ni Maya na may halong sarkasmo na tanging ang mga taong may itinatago lang ang makakaintindi. Pag-uwi sa bahay, hindi kinonfronta ni Maya si Marco. Sa halip, naging mas malambing pa siya. Ipinagluto niya ito ng masarap na hapunan. Minasahe ang balikat nito at tila walang nangyari sa hotel. Pero habang natutulog si Marco, sinimulan na ni Maya ang susunod na yugto. Gamit ang mga passwords na matagal na niyang alam, binuksan niya ang mga bank accounts ni Marco. Inilipat niya ang malalaking halaga ng pera sa isang joint account na siya lang ang may access sa labas ng bansa. Sunod, tinawagan niya ang manager ng boutique ni Sydney. Hello, it's Maya. I heard Cindy selling her shares in the boutique? Yes, I'm interested in buying them all. Pero wag mo munang sasabihin sa kanya. I want it to be a surprise. Alam ni Maya na si Cindy ay baon sa utang dahil sa lifestyle nito. Ang butik na lang ang bumubuhay rito. Kapag nakuha niya iyon, wala nang matitira sa kaibigan. Bago matulog, tiningnan ni Maya ang wedding ring sa kanyang palad. Hindi lang kayo mawawala sa isa't isa. Mawawala rin sa inyo ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Marco, babagsak ka. Cindy, maghihirap ka. Sa dilim ng kwarto, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ni Maya. Isang huling iyak para sa pag-ibig na kinalimutan na niya bago tuluyang maging isang ganap na halimaw ng paghihiganti. Ang sikat ng araw sa Batangas ay napakaganda. Ngunit para kina Marco at Cindy, ang init ay tila nagmumula sa impyerno. Inimbitahan ni Maya ang ilan sa kanilang mga common friends, sina Jojo, Sarah, at ang mag-asawang tapat nilang kaibigan para sa isang weekend getaway sa isang luxury resort. Isang reunion daw para maibsan ang stress. Cheers! Para sa pagkakaibigan na walang itinitira. Tinitira. Malakas na sigaw ni Maya habang itinataas ang kanyang baso ng margarita. Nasa tabi ng infinity pools sila. Si Marco ay pilit nang ngumingiti, pero ang kanyang mga mata ay panayang sulyap kay Cindy na nakasuot ng napakaliit na bikini. Nang sumapit ang gabi, nagtipon-tipon sila sa paligid ng isang bonfire. Masaya ang kwentuhan, puno ng tawanan, at reminiscing ng mga lumang panahon. Hanggang sa nagmungkahi si Maya ng isang laro. Let's play Truth or Dare. Pero level up ang tawag dito ay The Ring of Truth. Kung sino ang ituro ng bote, kailangan sumagot ng tapat.
o uminom ng isang shot ng pure tequila. Nakangiting, sabi ni Maya. Sa pang-apat na ikot, ang dulo ng bote ay huminto ng diretso kay Cindy. Truth or dare, Cindy? Tanong ni Maya. Ang boses ay malambing, pero may talim. Truth. Maikling sagot ni Cindy. Okay, simple lang ang tanong ko. Best friends tayo, di ba? May itinago ka na ba sa akin na alam mong ikasisira ng buhay ko? Natahimik ang buong grupo. Maging sina Jojo at Sarah ay naramdaman ng biglang paglamig ng hangin. Tumingin si Cindy kay Marco, humihingi ng saklolo, pero si Marco ay nakatitig lang sa apoy. Wala, Maya. Alam mong open ako sa'yo. Pagsisinungaling ni Cindy bago mabilis na ininom ang tequila kahit truth ang pinili niya. Wow, defensive. Uminom pa rin kahit sumagot. Biro ni Jojo, pero walang tumawa. Sunod na tumapat ang bote kay Marco. Truth or dare, honey? Tanong ni Maya. Truth. Seryosong sabi ni Marco. Okay, noong nawala ang wedding ring mo, sabi mo nasa locker room ng gym. Pero bakit may nakakita sa'yo na pumasok sa isang hotel noong Martes? Sa oras na dapat ay nasa construction site ka? Naputo lang tawanan ng mga kaibigan nila. Si Marco ay nanapahawak ng mahigpit sa kanyang baso. Maya, anong klaseng tanong yan sa harap ng mga kaibigan natin? Sumagot ka na lang, Marco. It's just a game, diba? Sabi ni Sarah, na nagsisimula na ring makaramdam na may hindi tama. Inutusan ko lang yung tauhan ko na i-check yung mga gamit doon. Baka may event kami. Hindi ako pumasok sa hotel. Baka nagkakamali lang ang source mo. Depensa ni Marco. Baka nga. Masyado lang siguro akong mapagmatsyag. Sabi ni Maya sabay inom ng kanyang wine. Habang tumatagal ang gabi at lumalalim ang epekto ng alak, nagsimula nang mawala sa huwisyo si Cindy. Hindi na niya kaya ang pressure ng tingin ni Maya. Tumayo siya at naglakad palayo sa bonfire para magpahinga sa dalampasigan. Sinundan siya ni Marco nang hindi napapansin ng iba, maliban kay Maya. Mula sa malayo, gamit ang night vision ng kanyang bagong camera na ipinalagay niya sa mga puno ng resort, sa tulong ng isang bayarang tauhan, pinanood ni Maya ang dalawa. Sabi ko sa'yo, alam na niya Marco, di ko na kayang magpanggap. Pinapahiyan na niya tayo sa harap ni na Jojo. Hulyaw ni Cindy habang umiiyak. Tumahimik ka, lalo tayong mahahalata niyan. Konting tiis na lang. Ililipat ko na yung mga assets sa pangalan mo para makipag-divorce na ako. Sabi ni Marco habang niyayakap sa Cindy para patahanin ito. Doon na lumitaw si Maya mula sa dilim. So, kailan mo balak ilipat ang assets na wala na sa pangalan mo, Marco? Napatalo ng dalawa sa gulat. Ang buwan ay sapat na para makita ang galit sa mukha ni Maya. Maya? Kanina ka pa dyan? Tanong ni Marco. Halatang nanginginig ang boses. Sapat na para marinig na balak niyo akong iwan ng zero. Pero sorry to burst your bubble, honey. I already emptied the joint accounts yesterday at si Cindy. Yung butik mo, binili ko na ang shares ng partner mo. Technically, employee na lang kita. Maya! Sigaw ni Cindy sabay sugad para saktan si Maya. Mabilis na humarang si Marco. Cindy, wag. Maya, mag-usap tayo ng maayos. Anong maayos, Marco? Yung pag-awat mo ba ay para protektahan ako o para protektahan ang kabit mo? Isang malutong na sampal ang ibinigay ni Maya kay Marco. Huwag mong hahawakan ang balat ko sa marumi mong kamay. Dumating ang kanilang mga kaibigan dahil sa ingay. Nakita ni na Jojo at Sarah ang eksena. Si Cindy na umiiyak sa buhangin. Si Marco na may bakas ng sampal. At si Maya na nakatayo ng matuwid na parang isang reyna. Anong nangyayari rito? Tanong ni Jojo. Wala, Jojo. Ipinapakita ko lang sa kanila kung ano nangyayari sa mga ahas kapag naulanan. Malamig na sabi ni Maya. By the way, Marco, huwag ka nang uuwi sa bahay. Bukas, nakatambak ng gamit mo sa gate. At si Cindy, expect a termination letter from my lawyer on Monday. Iniwan sila ni Maya sa dalampasigan. Pagbalik niya sa kanyang suit, isinuot niya ito at bumalik din siya sa kanyang sweat. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang wedding ring mula sa kanyang bag at itinapon ito sa gitna ng dagat.
Hindi ko kailangan ng singsing para patunayan na talo kayo. Bulong niya. Kinabukasan, kumalat sa social media ang video ng pag-aaway nila na aksidenteng na-upload ng isa sa mga tauhan ng resort na binayaran ni Maya. Ang career ni Marco bilang architect ay nagsimulang gumuho dahil ang kanyang mga pangunahing kliyente ay mga konserbatibong pamilya na ayaw sa skandal. Si Cindy naman nawala ng kabuhayan at tinalikuran ng kanyang sariling pamilya matapos malaman ang kataksilan niya sa kanyang best friend. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Alam ni Maya na kapag ang dalawang tao ay parehong nasa ibaba, doon sila magsisimulang magsakitan at iyon ang gusto niyang panoorin. Lumipas ang ilang linggo matapos ang iskandalo sa resort. Ang balat kayo ni na Marco at Cindy ay tuluyan ng natuklap. Pero imbes na lumayo, lalong dumikit ang dalawa sa isa't isa. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa desperasyon. Wala na silang ibang matatakbuhan. Si Marco ay sinuspinde sa kanyang firm dahil sa moral turpitude. At si Cindy naman ay hindi na makalabas ng bahay dahil sa pagbabatiko sa mga tao sa social media. Isang umaga, nakatanggap sila ng isang formal na imbitasyon. Isang eleganteng itim na card na may gintong ukit. A Night of Truth. The 7th wedding anniversary of Marco and Maya. Anong laro ito, Marco? Tanong ni Cindy habang pinabasa ang card. Matapos niyang kunin ang pera mo at ang butik ko, magpapaparty siya? Baka ito na ang pagkakataon nating makipagsettle, sabi ni Marco, na mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Sabi ng lawyer ko, kung mapapatunayan nating pinagplanuhan niya ang pagkuha sa assets, pwedeng ma-void ang transfers, kailangan nating pumunta. Ginanap ang party sa isang 5-star hotel ballroom. Dumating sina Marco at Cindy na magkasama. Umaasang ito na ang huling gabi ng kanilang paghihirap. Suot ni Cindy ang huling mamahaling gown na natira sa kanya, habang si Marco ay pilit na itinatago ang panginginig ng kamay sa loob ng kanyang tuxedo. Pagpasok nila, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang mga dating kaibigan, kliyente at pamilya ay naroon. Ang bulungan ay parang tunog ng mga bubuyog na handang manunggab. Sa gitna ng stage, nakatayo si Maya. She looked breathtaking in a blood-red serpina gown. She looked like a queen who had just won a war. Welcome everyone, panimula ni Maya sa mic. Tonight is not just about my 7th year of marriage. It's about clarity. It's about seeing people for who they truly are. Lumingon si Maya kina Marco at Cindy na nasa gitna ng crowd. Ngumiti siya, isang ngiting kasing talim ng labaha. Marco, Cindy, come up here. Don't be shy. After all, you're the stars of the show tonight. Napilitang umakyat ang dalawa. Ang spotlight ay nakatutok sa kanila, nakakasilaw. Tila isang interrogation lamp. Alam nyo? Sabi ni Maya habang naglalakad sa paligid nila. Noong unang nakita ko ang wedding ring ni Marco sa tabi ng picture frame ni Cindy, akala ko nagkamali lang ako. I thought, maybe my best friend is just keeping it for him. Pero narealize ko, hindi lang pala singsing ang kinuha ni Cindy. Kinuha niya ang buhay ko, ang tiwala ko. Maya, tama na to. Let's talk privately. Bulong ni Marco, pawis na pawis. Privately? Bakit, Marco? Nahihiya ka ba sa pamilya mo na nandito ngayon? O sa mga kliyente mong naniniwala sa integridad mo? Biglang bumukas ang dambuhalang screen sa likod ni Maya. Hindi mga wedding photos ang lumabas. Doon napanood ang lahat ng video mula sa hotel room, ang mga palitan ng mga malalaswang text messages at ang recording kung saan pinaplano nilang ubusin ang pera ni Maya bago hiwalayan. Ang ballroom ay napuno ng singhap ng gulat. Ang nanay ni Marco ay napahawak sa dibdib, habang ang tatay naman nito ay tumayo at lumabas sa sobrang kahihiyan. Ito ang regalo ko sa inyo, deklara ni Maya. I am filing for annulment on the grounds of psychological incapacity and adultery. But more than that, I am filing a case for concubinage and theft of assets. Dahil sa sobrang kahihiyan at galit, hindi na nakapagpigil si Cindy. Sa harap ng lahat,
Sinugod niya si Maya. Wala kang hiya. Sinira mo ang buhay ko. Binili mo ang butik kung para lang gawin akong pulube. Pero bago pa man madapo ang kamay ni Cindy kay Maya, isang matinding sampalang sumalubong sa kanya. Hindi galing kay Maya, kundi galing kay Marco. Kasalanan mo to, sigaw ni Marco kay Cindy. Kung hindi mo sana itinago yung singsing, kung hindi mo sana ako pinilit na makipagkita sa iyo sa hotel, hindi tayo magkakaganito. Ginamit mo lang ako para sa pera ko. Anong sabi mo? Ganti ni Cindy. Na parang isang pusang kinalos. Sinabunutan niya si Marco sa harap ng lahat. Ikaw ang lumalapit sa akin. Ikaw ang nagsabing sawa ka na sa tuyot na buhay niyo ni Maya. Ngayon, ako ang sisisihin mo dahil wala ka ng pera? Nagkaroon ng matinding away sa gitna ng stage. Nagpalitan sila ng sampal, sabunot, at mga salitang mas masahol pa sa basura. Pinapanood sila ng lahat ng bisita. Hindi ng may awa, kundi ng may pandidiri. Tumabi si Maya, kumuha ng isang baso ng champagne, at tahimik na pinanood ang pagguho ng dalawang taong sumira sa kanya. Awatin niyo sila, sigaw ng ilang bisita, pero walang gumalaw. Hinayaan nilang magsakitan ng dalawa, hanggang sa dumating ang security para kaladkarin sila palabas. Habang kinakaladkad si Marco, lumingon siya kay Maya, umiiyak. Maya, please, patawarin mo ako, mahal kita. Tiningnan siya ni Maya ng walang emosyon. Ang pag-ibig, Marco, ay parang basong nabasag. Pwede mong pulutin ang mga peraso, pero hindi mo na ito magagamit ang hindi ka nasusugatan. Goodbye, Marco. Enjoy your life with my best friend. Nang mawala na ang dalawa, muling hinarap ni Maya ang mga bisita. The party's over. You may go. And to my lawyers, make sure they don't have a single centavo left to buy even a decent meal tomorrow. Umalis si Maya sa ballroom na taas noo. Sa labas, nakita niya sina Marco at Cindy sa parking lot. Nagmumura sa isa't isa habang pilit na pinapaandar ang lumang kotse na hindi na rin pala kanila. Dahil nahila na ito ng bangko. Ito na ang simula ng kanilang pagbagsak at para kay Maya, ito ang unang gabi ng kanyang tunay na kalayaan. Ang sikat ng araw ay hindi na kasing ningning ng dati para kina Marco at Cindy. Isang linggo matapos ang eskandalo sa ballroom, ang mundo nila ay tuluyan ng gumuho. Wala ng aircon, wala ng mamahaling kape, at wala ng mga taong tumatawag sa kanila ng may paggalang. Naninirahan sila ngayon sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa isang siksikang compound. Ang amoy ng kanal at usok ng mga dumaraang sasakyan ang pumalit sa bango ng kanilang dating subdivision. Nakatitig si Marco sa huling barya sa kanyang palad. Hindi sapat kahit para sa isang lata ng sardinas. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak lamang ng mga mamahaling fountain pen at blueprint ay puno na ngayon ng paltos. Sinubukan niyang mamasukan sa isang construction site pero dahil sa block list na ipinakalat ni Maya sa industriya, bilang isang hamak na laborer o tagahalo ng semento na lamang siya natanggap. Ano ba yan, Marco? Itlog na naman nakakainin natin? Reklamo ni Cindy habang nakaupo sa isang serang silya. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila nanunuyo na at ang kanyang buhok ay wala ng kislap. Magpasalamat ka na lang at may itlog pa. Kung di mo sana ginastos yung natitira nating peras para sa pagbili ng sigarilyo at load mo, baka may ulam pa tayo. Sigaw ni Marco. Kasalanan ko? Ikaw ang lalaki, Marco. Ikaw ang dapat bumubuhay sa akin. Sabi mo noon, wag akong mag-alala dahil mas mayaman ka kay Maya. Puro ka pala yabang lang. Dahil sa'yo, kaya ako nawalan ng lahat. Kung hindi dahil sa katinong laman mo, nasa mansyon na ako ngayon. Nagpalitan sila ng masasakit na salita. Ang pag-ibig na ipinaglaban nila laban kay Maya ay lumalabas na ngayon sa isang malaking pagkakamali. Walang pag-ibig sa gitna ng kumakalam na sikmura. Isang hapon habang naglalakad si Cindy sa kalsada para maghanap ng mapaglalaanan ng kanyang mga gamit na natira, mga peking branded bags na lang dahil naibenta na mga totoo. Isang pamilyar na puting sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumaba ang glass window. Doon niya nakita si Maya, fresh, blooming, at tila mas pumata. Maya? Bulong ni Cindy.
Tiningnan siya ni Maya mula ulo hanggang paa. Cindy, look at you. Ang dumi mo na. Maya, nagmamakaawa ako. Nagkamali ako, alam ko yun. Pero best friend mo pa rin ako, di ba? Ngumiti si Maya at naglabas ng 1,000 piso. Pinanood ni Cindy ang pera nang may pananabik. Pero sa halip na ibigay, binitawan nito ni Maya sa tapat ng isang putikang kanal. Oops, my hand slipped. Sabi ni Maya, ulitin mo na lang. Total, sanay ka naman sa dumi, di ba? Nanginginig ang panga ni Cindy. Sa sobrang desperasyon, lumuhod siya sa patikan para pulutin ang pera. Habang ginagawa niya iyon, narinig niya ang paganda ng sasakyan ni Maya at ang mahinang tawa nito. Nang makauwi sa Cindy, nakita niya si Marco na nakasalambak sa sahig, umiiyak habang hawak ang isang lumang picture frame, ang picture nilang tatlo noong graduation. Anong drama yan? Tanong ni Cindy habang itinatago ang perang nakuha sa putikan. Sana hindi ko na lang siya niloko, Cindy. Sana hindi na lang kita nakilala, sabi ni Marco na hindi tumitingin sa kanya. Alam mo ba, nakita ko si Maya kanina sa site. Bumibisita siya bilang isa sa mga investors ng bagong kondo. Hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Para akong isang basurang hindi niya kilala. Tumayo si Cindy at sinipa ang picture frame. Nabali ang salamin nito. Sumugat sa kamay ni Marco. Magsisi ka hanggat gusto mo. Pero nandito na tayo. Magtiis tayo sa impyernong ito. Doon na nagdilim ang paningin ni Marco. Tumayo siya at tinawakan si Cindy sa leeg. Gusto mo talaga? Ibibigay ko sa'yo. Nagsimulang maghabulan ng dalawa sa loob ng maliit na kwarto. Ang sigawan nila ay umabot sa buong compound. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magreklamo pero walang umawat. Sanay na ang lahat sa laging pag-aaway. Kinabukasan, nagkita silang muli sa korte para sa unang hearing ng kasong concubinage. Si Maya ay napapaligiran ng mga batikang abogado. Si Marco at Cindy, sila ay kinatawan lamang ng isang public attorney na halatang walang balak ipanalo ang kaso dahil sa bigat ng ebidensya. Habang naglalakad sa hallway, nagtagpo ang landas nila. Maya, please, bawiin mo na yung kaso. Pabubulo kami sa kulungan. Pagmamakaawa ni Marco. Kulungan? Tanong ni Maya. Hindi pa yan ang hantungan nyo. Ang tunay na hantungan ay ang katotohanan habang buhay kayong magkasama. Pero habang buhay din kayong magsusumbatan at magkakasakitan, you are each other's punishment. Tinalikuran sila ni Maya. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lalong magiging mapait ang pagsasama ng dalawa. At para sa kanya, iyon ang pinakamatinding paghihiganti. Ang dilim ng kanilang maliit na kwarto ay tila mas lalong kumapal. Wala ng kuryente dahil 3 buwan na silang hindi nakakabayad. Ang tanging liwanag ay mula sa isang upos ng kandila na nakapatong sa isang lata ng sardinas. Si Marco ay nakaupo sa sulok, magulo ang buhok at malalim ang mga mata. Hindi na siya nakababalik sa construction site dahil sa isang aksidente kung saan sinadya siyang ihulog ng mga katrabaho niya sa hukay ng semento matapos malaman ng kanyang ginawa kay Maya. Bugbog sarado ang kanyang katawan at walang pambili ng gamot. Cindy, kailangan natin ng pera. Hindi na ako makalakad ng maayos. Paos na sabi ni Marco. At saan naman ako kukuha? Namamalimos na nga ako sa labas, diba? Yung mga dati nating friends, pinagtatawanan lang ako. Sigaw ni Cindy habang sinusubukan mag-apply ng makeup gamit ang barya-baryang sample na nakuha niya sa mall. May nakausap ako, si Boyet. Sabi niya may package daw na kailangan ng i-deliver. Malaki ang bayad, Cindy. 1 gabi lang, sapat na para makaalis tayo rito. Pulong ni Marco. Napatingin si Cindy sa kanya. Alam niya kung anong ibig sabihin ng package. Droga. Baliw ka na ba? Kapag nahuli tayo habang buhay na tayo sa kulungan. Kesa mamatay tayo rito sa gutom. Cindy, wala na tayong choice. Gagawin mo ba o magpapatayan na lang tayo rito? Sa huli, nanaig ang gutom. Pumayag si Cindy na maging mule o tagadala ng droga dahil mas madali siyang makakalusot sa mga checkpoint. Pero lingid sa kaalaman ni Marco, may ibang plano si Cindy. Noong gabing yun, habang naghahanda si Cindy na umalis, dala ang bag na puno ng ilegal na gamot, palihim siyang lumabas at tumawag sa isang numero na matagal na niyang itinatago. Hello? Pulis ba ito? Gusto ko pang mag-report. May lalaking nagngangalang Marco sa compound 4. May hawak siyang droga. Opo, siyang mastermind. Ako?
Pinilit lang niya ako, I'm a victim here. Pagbalik na Cindy sa kwarto, nagkunwari siyang natatakot. Marco, parang may sumusunod sa akin sa labas. Dito na lang muna tong bag. Ikaw na muna ang humawak. Natatakot ako. Sige. Sige, akin na yan. Matulog ka na. Ako na ang bahala rito. Sabi ni Marco, na akala ay pinoprotektahan siya ng kanyang mahal. Hindi pa lumilipas ang isang oras. Nabasag ang pinto ng kanilang kwarto. Pulis to. Huwag kayong gagalaw. Nagkagulo sa loob ng maliit na sala. Nakita ng mga pulis ang bag na hawak ni Marco. Wala akong alam dito. Kay Sid nito. Cindy! Sigaw ni Marco habang pinapada siya sa sahig. Sinungaling! Iyak ni Cindy na sadyang nagpahisterya. Pinilit niya lang ako. Sabi niya paapatayin niya ako kapag hindi ako tumulong sa kanya. Sir, tulungan niyo po ako. Biktima lang ako. Tumingin si Marco kay Cindy nang may halong pandidiri at kulat. Sa sandaling iyon, narealize niya na ang babaeng ipinagpalit niya kay Maya ay mas malupit pa sa lahat. Ikaw? Ikaw ang nag-report? Cindy, wala kang utang na loob. Dalhin na yan sa presinto. Utos ng hepe. Habang hinihila si Marco palabas, nakita niya si Maya na nakatayo sa labas ng compound. Sa tabi ng isang police car, tahimik itong nanonood. Nakatiklop ang mga kamay at may maliit na ngiti sa labi. Dinala si Marco sa presinto at si Cindy ay pinakawalan pang pansamantala. Kinabukasan, binisita ni Maya si Marco sa selda. Ang ganda ng palabas niyo kagabi, Marco, sabi ni Maya, habang nakatingin sa asawang puno ng pasa at nakasuot ng orange na uniform. Maya, iligtas mo ako. Cindy ang may gawa nito. Ipinain niya ako. Iyak ni Marco habang nakakapit sa rehas. Ikaw lang ang mahal ko, Maya. Nagkamali ako. Mahal? Tawa ni Maya. Marco, ang pag-ibig niyo ni Cindy ay parang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng hangin. Gumuho na. At ang hangin na yon ay ako. Tulungan mo ako, please. Tutulungan kita, Marco. Tutulungan kitang mapagtanto na sa loob ng seldang ito, wala kang ibang iisipin kundi ang mukha ni Cindy. Habang tinatraidor ka niya, at sa labas, huwag kang mag-alala. Hindi rin siya magiging masaya. Paglabas ni Maya sa presinto, nakita niya si Cindy na naghihintay sa kanya sa parking lot. Maya, nagawa ko na. Ipinakulong ko na siya. Pwede na ba nating ibalikan dati? Pwede mo na ba akong tulungan? Tanong ni Cindy. Umaasang pagtatraidor niya kay Marco ay sapat na para patawarin siya ni Maya. Tiningnan siya ni Maya ng may matinding pait. Cindy, akala mo ba kapag ibinigay mo si Marco ay magkaibigan na ulit tayo? No, ang ginawa mo kay Marco ay patunay na lang na wala kang pinipiling biktima. Maski ang taong minahal mo, itinapon mo. Pero, umalis ka sa harap ko, Cindy. Dahil ang susunod na babagsak ay ikaw naman at hindi pulis ang kukuha sa'yo, kundi ang sarili mong konsensya kung meron ka pa niyan. Ang bawat sulok na mansyon ni Maya at Marco ay muling nagliwanag. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang mga gamit na pinili ni Marco. Pinalitan ni Maya ang lahat, mula sa kortina hanggang sa mga painting na dingding. It was a complete overhaul of her life. Habang nasa loob ng selda si Marco at naghintay ng formal na hatol, sa Cindy naman ay parang isang basang sisew na palaboy-laboy sa lansangan. Isang umaga, nakatanggap si Cindy ng isang eviction notice na tinutuluyan niyang butas-butas na apartment. Hindi lang yon, lahat ng kanyang bank accounts na wala nang laman ay tuluyan ng ipinasara ng korte dahil sa mga utang na hindi niya nabayaran sa butik na pagmamay-ari na ngayon ni Maya. Sa loob ng madilim at mainit na selda sa bilibid, nakaupo si Marco sa semento. Ang dati niyang makinis na balat ay puno na ng galis at sugat mula sa pakikipag-away sa loob. Nawala na ang architect Marco. Ang natira na lang ay isang numerong nakatatak sa kanyang dibdib. Bumisita si Maya. Ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ito bago ang final annulment. Bakit ka pa nandito? Tanong ni Marco. Hindi makatingin ng diretso kay Maya. Para ibigay ito, sabi ni Maya sabay lapag ng isang dokumento sa glass partition. The annulment is final. Binawi ko na rin ang apelyido ko sa lahat ng records. From now on, you are nothing to me. Hindi ka na asawa, hindi ka na kaibigan,
Hindi ka na alaala. Maya, patawarin mo ako please. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. You didn't regret what you did, Marco. You only regret getting caught. Putol ni Maya sa kanya. Alam mo ba, nakita ko si Cindy kanina. Nakatira na siya sa ilalim ng tulay, sa tapat ng butik ko. Araw-araw niya nakikita ang tagumpay ko, habang siya ay namamalimos ng pagkain sa mga basura. Nanginig ang mga balikat ni Marco. Bagay lang sa kanya yon, traitor siya, sabi ni Marco. Pareho lang kayo, Marco. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Isang mabubulok sa loob, isang mabubulok sa labas. Ang paglilinis ng bakas. Paglabas ni Maya sa bilangguan, huminga siya ng malalim. The air felt cleaner. The sun felt warmer. Dumiretso siya sa kanyang butik. Pagbaba niya ng sasakyan, nakita niya si Cindy na nakaupo sa gilid ng kalsada. Marungis at may hawak na karton na may nakasulat na, "Gutom po, pangkain lang." Lumingon si Cindy at nakita si Maya. Sinubukan niyang tumayo pero sa sobrang panghihina ay natumba siya. "Maya, please." Lumapit si Maya. Hindi para tulungan ito, kundi para ibigay ang isang maliit na box. "Gusto mo ng pagkain? Heto." Nang buksan ni Cindy ang box, hindi pagkain ang laman. Ito ay ang wedding ring ni Marco. Ang singsing na nahanap ni Maya sa tabi ng picture frame ni Cindy noon. Iyan ang simula ng lahat, diba? Iyan ang gusto niyo. Gayon, sayong-sayo na yan. Ibenta mo, lunukin mo, o itapon mo. Wala na akong pakialam, sabi ni Maya. Tumalikod si Maya at pumasok sa kanyang gusali. Mula sa salamin ng kanyang opisina, nakita niya si Cindy na umiiyak habang yakap-yakap ang singsing. Ang ulan ay malakas na bumubuhos sa kalsada. Ngunit para kay Cindy, wala nang pinagkaiba ang lamig ng tubig sa lamig ng kanyang kapalaran. Nakasilong siya sa ilalim ng isang waiting shed. Yakap ang kanyang sarili na nanginginig sa lagnat. Ang kanyang balat na dati ay pinapahiran ng mga mamahaling lotion ay puno na ngayon ng mga pantal at sugat na hindi gumagaling dahil sa dumi ng paligid. "Maya, patawad." Pulong ni Cindy sa gitna ng kanyang pagdadelirio. Wala na siyang pambili ng gamot. Ang wedding ring na ibinigay ni Maya ay sinubukan niyang isanla, pero ninakaw pa ito sa kanya ng mga kapwa niyang palaboy habang siya ay natutulog. Ngayon, literal na wala siyang kahit na ano. Inubo si Cindy at may kasama itong dugo. Ang polusyon sa kalsada at ang gutom ay tuluyan ng sumira sa kanyang baga habang nakahiga sa malamig na semento. Samantala, sa loob ng pilibit, hindi rin maganda ang lagay ni Marco. Ang dati niyang matikas na pangangatawan ay tila naging kalansay na lamang. Ang mga kapwa niya preso ay walang tigil sa pagpapahirap sa kanya dahil ang mga mangingitlog o mga traidor sa asawa ay hindi iginagalang sa loob ng selda. Isang gabi, habang nakahiga si Marco sa matigas na sahig, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang sikmura. Sinubukan niyang tumawak ng saklolo, pero ang tanging sagot ng mga kasama niya ay tawanan. "Huwag kang maingay, architect. Isipin mo na lang yung mga hotel room na pinuntahan niyo ng kabit mo. Baka mawala ang sakit." Sigaw ng isang preso. Napaiyak si Marco. Naalala niya ang mga araw na pinagluluto siya ni Maya ng paborito niyang lasagna. Naalala niya ang bango ng malinis nilang kwarto. Ngayon, ang amoy na nakapaligid sa kanya ay amoy ng ihi, pawis, at bulok na pagkain. Nagsimulang mawala sa katinoan si Marco. Kinausap niya ang dingding. "Maya, nasaan ang korbata ko? May meeting pa ako." "Maya, please, ayusin mo yung korbata ko." Ang kanyang isipan ay bumalik sa panahong masaya pa sila. Isang mekanismo ng utak para takasan ang malupit na realidad. Ngunit, sa bawat pagpikit niya, ang nakikita niya ay ang eksena sa resort, ang mukha ni Maya na puno ng puot. Dahil sa lumalalang kondisyon ni Cindy, dinala siya ng mga social worker sa isang pampublikong ospital. Sa charity ward kung saan ang mga kama ay dikit-dikit at ang hangin ay puno ng hapis. Sa kabilang banda, si Marco naman ay itinakbo rin sa infirmary ng bilangguan dahil sa perforated ulcer at matinding depresyon. Sa isang pagkakataon ng tadhana o marahil ay huling laro ni Maya, ipinag-utos ni Maya sa kanyang foundation na bayaran ang palliative care ng dalawa. Gusto niya mabuhay pa sila ng kaunti para maramdaman ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Isang araw,
dinalaw sila ni Maya. Una niyang pinuntahan si Cindy. Maya. Halos hindi marinig ang boses ni Cindy. Nakakabit ang oxygen mask sa kanyang muka. Salamat, salamat at pinagamot mo ako. Huwag ka magpasalamat, Cindy, sabi ni Maya habang nakatayo sa paanan ng kama. Suot ang isang mamahaling puting coat. Pinahaba ko lang ang buhay mo para makita mo ang huling balita tungkol sa pamilya mo. Ang nanay mo? Tinakwil ka na niya sa harap ng media. Ang kapatid mo? Nagpalit na ng apelyido dahil kinahihiya ka. Umuhos ang luha sa mga mata ni Cindy. Patayin mo na lang ako, Maya. Please. Hindi ako mamamatay tao, Cindy. Ang konsensya mo ang papatay sa'yo. I'll see you in the next life. Or maybe not. I don't think we're going to the same place. Pagkatapos ay pinuntahan ni Maya si Marco. Nakatali ang mga kamay ni Marco sa gilid ng kama dahil sinusubukan itong saktan ng sarili. Marco, tawag ni Maya. Tumingin si Marco pero blanco ang kanyang mga mata. Sino ka? Nasaan si Maya? Asawa ko siya. Architect ako. Alam mo ba? Marami akong pera. Napailing si Maya. Ang lalaking minahal niya ay tuluyan ng nilamon ng sariling kaduwagan at kasalanan. Wala na ang taong nakasama niya sa loob ng 7 taon. Ang nasa harap niya isang kuhong alaala. Goodbye, Marco. This is the last time you'll see me. Habang naglalakad si Maya palabas ng ospital, naramdaman niya ang huling bigat na nawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng ward, sabay na nakaramdam ng huling tibok ng pagsisisi ng Marco at Cindy. Malayo sa isa't isa, ngunit parehong nag-iisa. Ang kanilang dakilang pag-ibig ay nauwi sa 2 malamig na bangkay na wala man lang kamag-anak na gustong kumuha. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang pangalang Maya de la Riva ay hindi na lamang kilala bilang asawa ng isang arkitekto, kundi bilang isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa mundo ng real estate at fashion sa bansa. Ang kanyang kumpanya, ang M Empire, ay sumakop na sa iba't ibang panig ng Asya. Sa loob ng 3 taong yon, hindi lumingon sa Maya. Hindi siya tumingin sa likod para hanapin ang mga anino ni Marco at Cindy. Para sa kanya, ang mga ito ay mga pahina na ng isang librong matagal na niyang sinunog. Isang maulap na hapon, nagpasya si Maya na pumunta sa isang libingan sa labas ng probinsya. Hindi ito isang pribado at marangyang sementeryo. Ito ay isang pampublikong himlayan kung saan ang mga puntod ay siksikan at ang iba ay wala man lang mga marker. Huminto siya sa harap ng 2 simpleng nicho na magkatabi. Walang mga bulaklak, walang mga kandila. Ang tanging nakasulat ay ang kanilang mga pangalan na halos burado na ng ulan at panahon. Marco at Lucinda. 3 taon na rin pala. Bulong ni Maya habang inaayos ang kanyang itim na sunglasses. Bitbit niya ang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Ngunit sa halip na ilapag ito sa ibabaw ng nicho, dinala niya ito sa isang malapit na shrine para sa mga hindi kilalang pumanaw. Sabi nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Panimula ni Maya habang nakatingin sa mga puntod. Wala nang galit sa boses ni Maya. Ang natara na lang ay isang malalim na katahimikan. Napatunayan niya na ang pinakamatinding parusa ay hindi ang mamatay, kundi ang mamatay ng walang nakakaalala sa iyo ng may pagmamahal. Isang puting tera ang huminto sa gate ng sementeryo. Bumaba ang isang lalaki, matangkad, may maamang muka at may matatag na tindig. Siya si Gabriel, ang abogadong tumulong kay Maya sa lahat ng kanyang legal na laban na sa huli ay naging katuwang niya sa buhay. Maya, handa na ang lahat para sa opening ng bagong orphanage, tawag ni Gabriel habang naglalakad. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maya, isang hawak na puno ng respeto at tunay na pagmamahal. Tumingin si Maya kay Gabriel at lumiti, isang ngiting totoo, hindi na pilit at wala nang halong lason. Salamat, Gabriel. Let's go. Ayaw kong mahuli sa sarili nating event, sabi ni Maya. Pinuksan niya ang bintana habang pinabaybay nila ang tulay sa itaas ng isang malalim na ilog. Nang walang pag-aalinlangan, pinitawan ni Maya ang kanyang singsing noong ikinasal sila ni Marco. Kasama ng singsing na yan, tinatapos ko na ang kwento niyo. Bulong niya sa hangin. Ang asawang lalaki na bumagsak sa buhay
At ang kaibigang babae na nawala ng lahat ay nanatili na lamang sa ilalim ng lupa, nakalimutan ng mundo at nagsisisi sa huling sandali ng kanilang hininga. Samantala, si Maya ay patuloy na lumilipad, mas matayog, mas matatag, at higit sa lahat, malaya. Sa buhay, ang paghihiganti ay hindi kailangang maging marahas. Minsan, sapat na ang maging matagumpay ka habang sila ay pinapanood ka mula sa ibaba hanggang sa tuluyan na silang mawala sa paningin mo.